Ang isa sa mga tanong lagi ng mga watchers natin, ano nga ba daw ba ang nakasulat or ano ang itsura ng mga kontrata kapag nagpapagawa tayo sa isang kontraktor? Today, ipapakita ko sa inyo yung sample na itsura ng isang kontrata sa isang kontraktor pag magpapagawa kayo ng bahay. Disclaimer ko lang ha, sample lang po ito. Maaaring mas marami no, yung ibibigay sa inyong kontrata, mas maraming page sa ibang kontraktor, maaaring mas konti. Depende po yan sa usapan ninyo. Kadalasan sa mga first few paragraphs, diyan nakasulat yung mga impormasyon mo at impormasyon ng kontraktor mo. Sa Article 1, nakasulat dyan yung scope of work na gagawin ng kontraktor mo sa'yo. Pero yung kompletong detalye niyan ay makikita mo sa Bill of Materials saka dun sa proposal na ibinigay sa'yo noon. Sa Article 2 naman, nakasulat dyan yung time of completion. Ilang araw nga ba or linggo or buwan nilang matatapos yung kanilang project para sa'yo. Dito sa example natin, nakasulat dito na kung sakasakaling madedelay si contractor, no, na kunyari isang araw or dalawang araw, meron daw charge na 1,000 pesos per day no, ng delay nila. Sa Article 3, nakasulat dito yung contract amount or kung magkano nga ba yung total na babayaran mo kay contractor. Kasulat din dyan na kung sakasakaling may gusto ka pang i-improve or dagdag no, dun sa mga pinapagawa mo, magdadagdag ka ng payment syempre. Sa Article 4 naman, yung payments. Diyan nakasulat no, yung mga progressive billing na pwede nyong pag-usapan dyan. Sa case namin, laging 30% yung down payment and 70% progressive throughout the 4 months hanggang 5 months na construction. At paminsan pa nga 6 months yung project. Article 5, ito yung mga bibigay sa'yo ni contractor na mga agreed proposal, specification, updated plans, tsaka bill of materials. Article 6, lahat daw ng taxes, licenses, permits, and fees, no, ikaw dapat magbabayad bilang may-ari or nagpapatayo ng bahay. Sa Article 7 naman, nakasulat yung safety and security ng mga workmen na nagtatrabaho sa loob na kung sakasakaling may madidisgrasya, si contractor ang sasagot doon. And last but not the least, yung Article 8, good faith. Nakasulat dito na dapat si contractor meron daw obligasyon no, na tapusin at maging maganda yung kanyang gawa hanggang matapos yung kontrata na to. Sa last 2 pages, kailangan dito nakasulat no, yung pangalan ng both parties, mga IDs nila at mga address. Once na matapos na ang pirmahan in both parties, pwede na itong ipanotarize. Napakahalaga ng kontrata na to para sa proteksyon no, ng bawat parties. At guys, magagamit nyo rin to pa nagda-down payment kayo sa bangko. Ilang beses ko na kasi na-try before no, na mag-down payment sa kanila sa contractor ko at hindi ako ina-approve or ina-allow ng bangko na mag-down payment. Kasi nga kaya kailanganin daw ng kontratang katulad nito. In my case, no, tinry ko rin mag-send sa kanila ng bill of materials kasama rin ito para mas lumakas yung chance no, na payagan tayo mag-down payment sa mga bangko. At simula nun, no, naging less hassle na yung transaction natin. Tapos sa mga in the next following down payment, hindi na ako hininga ng dokumento. Yun lang guys, I hope may natutunan kayo today. If you learn something, please subscribe to our YouTube channel. Follow nyo na rin ako dito sa Facebook para matuto pa kayo about real estate. Thank you.